Grabe yung sagot ng Malacanang through Undersecretary Claire Castro. Noted lang, nabanggit, di ba? Noted, nabanggit. Ganun lang. Ito po yung issue ng mga resolusyon sa Senado. Lalo na yung Senator Cayetano resolution na isailalim daw sa house arrest ang dating Pangulong Duterte. Matapos magkaroon po ng mga balita na di umano'y butot balat na ang Pangulo, sabi ng kanilang pamilya. Pero ang ICC wala, at mga doktor nila wala naman sinabing ganon. So kagad ay sumakay yung mga pinaniwala ang pro-Duterte Senator like Cayetano na kagad ay house arrest. Ano ang sabi ng Malacanang sa isong yan? Noted. Natawa ko doon eh. Malaking pang-iinsulto yun. Para bang sinabing, noted, nabanggit. Parang gusto niyang palabasin eh. Parang hindi ka naman abogado. Parang hindi mo alam yung ICC. O pwede rin ang ibig sabihin yan. Wala yan. Wala naman tayong jurisdiction dyan. Marami yung negatibong epekto kaysa positibo. Doon sa reaksyong noted lang ang sabi ng Malacanang. Huwag natin kalimutan, abogado si Claire Claire Castro. Malacanang Press Officer, Communication Undersecretary. Ganong kaigsi sabay tawa. So parang sinampal ng kaliwat kanan si Cayetano bilang isang abogado at senador ng Republika. Dahil yung kanyang move talaga malabo pa sa sabaw ng pusit. Matagal ko na pong sinabi, wala nang jurisdiksyon ng Philippine Authority, Philippine Government at Philippine Law, kahit na mismo ang Supreme Court, kay Digong Duterte, kasi ang korte na ang may kontrol dyan. Diba? Dahil International Criminal Court na hindi naman nakikialam at walang pakialam sa mga politiko at politika dito sa Pilipinas. Nakikialam sila dahil Pilipino ang complainant, nagreklamo against crime, against humanity o human rights violation. Ay unang-una nga, sinabi ko na rin, ulitin ko. Noong nakaraang mga video na topic ko na yan. Sinabi ko na ang pamilyang Duterte lang ang nagsabi kung ano ang kalagayan. Kaya nga nakakatawa, sabi nila, butot balat pero healthy raw. Paano naging healthy yung gano'n? Pumayat, hindi maiwasan kasi may edad na, pangalawa, stress yan, nakakulong eh. Pero yung mga doktor at yung mismong ICC, wala naman pong official report kung ano ang tunay na kalagayan. Katunayan, kahapon lang lumabas ang balita na ang lahat daw nakakulong under ng ICC, healthy at pinangangalagaan nila ang kalusugan. Ay siyempre doon tayo maniniwala kasi korte yun. Pangalawa, may mga sariling doktor yun. Ang kulungan naman doon hindi katulad ng kulungan dito sa Pilipinas na talagang kawawa ka. Kahit suspect ka lang ay parang hinatulang ka na. Iba ang kulungan dito. So pinupolitika ng mga mga Pilipinong politiko yung ICC, kaya nakakatawa. Kaya para sa aking opinyon, tama lang yung noted na sagot ng Malacanang tungkol sa proposal house arrest resolution ni Cayetano na talaga naman suntok sa buwan kasi wala tayong jurisdiction. Hindi ko alam kung bakit hindi nila alam yun. Hindi ba nyo alam yung jurisdiction o jurisdiction? Hindi pa nga tapos yung petisyon ni Attorney Coltman, abogado ni Duterte. Di ba mayroong petition siya? Kino-question yung jurisdiction ng ICC. Hanggang ngayon, wala pang desisyon eh. Siguro pag nagdesisyon ng ICC na sila mayroong jurisdiction, dapat tumigil na yung mga politikong Pilipino dahil lalo lang kayo nakakatawa. Tahasan na kayo tinawanan, ininsulto ng Malacanang tungkol sa inyong galaw. Ewan ko kung naramdaman ni Cayetano yun. Pero kung hindi, bahala na kayo kung matatawa kayo o may insulto kayo sa sagot ng Malacanang. Pero sa tingin ko, tama lang yun. Kasi nga, alam niya Attorney Claire Castro, walang magagawa ang Philippine politician at Philippine government sa kasalukuyang estado ni former President Duterte. Period. Any comment? Malaya po kayo. Sunod na ating pag-usapan, at hindi ito, impeachment pa rin, huwag nating kalimutan ito. Aabot kaya? Tayo nagtatanong lang kasi ayaw kong pangunahan ng korte. Supreme Court ito lalo tigil. Kaya tanong lang ito. Aabot kaya sa punto na uutusan
ipapalaala ng Supreme Court ang constitutional duty ng mga senador para gawin ang trial, try, and decide sa impeachment against Sara Duterte. Kaya ho, tinatanong ko, aabot ba sa ito'y utusan? Kasi pag umabot doon na ipinalaala at inutusan ng Supreme Court na gawin yun, trabaho nyo, kaya-hiya yun. Kasi hindi naman dapat umabot doon. Pero kung yan ay hindi naman gagawin, okay lang. Pero kung sinabi na Supreme Court na constitutional ang impeachment ni Sara Duterte, kaya-hiya pa rin ang mga senador. Kasi pwede pong magdesisyon anytime sa oras na matanggap ng Supreme Court ang kanilang ipinag-utos na sagutin at magkomento ang Senado at Kongreso doon sa petisyon ng kampo ni Sara Duterte na kumukwestiyon sa legality ng impeachment. Kung di ako nagkakamali, kaya pinagkukomento ang Kongreso at Senado. Pag na-justify ng Kongreso na legal, konstitusyonal ang proseso at pinaniwala ng Korte Suprema, wala nang dahilan para hindi mag-trial. Kung hindi man tahas ang utusan dahil pang-insulto yun o kung ano man, pero pag sinabing konstitusyonal at pag hindi pa rin ginawa ng Senado under Escudero, kung sakaling yan ang maging utos ng Korte Suprema, hindi na tama yan. May karapatan na ang taong bayang usigin sila, may karapatan na ang taong bayang ipanawagan sila, pagalitan sila, sisihin sila. Kasi pag Supreme Court ang nag-decide at nagdesisyon, kahit anong desisyon yan, mali man o tama sa inyong pananaw, dapat sundin. Kasi the higher court of the land, pag nagdesisyon yan, parang batas. Pag sinabi niyang legal ang trial, legal ang impeachment, trabahuin niyo mga senador. Pag sinabing unconstitutional, stop lahat yan. Yan po ang kapangyarihan ng Supreme Court. Pero ngayon, wala pa tayo doon. Ang akin dito sa pantahalang at tanong, pag umabot, kaya sabi ko, aabot ba na utusan ng Supreme Court ang Senado? Aabot ba na sabihin ng ating Korte Suprema na legal ito, dapat gawin nyo ang trabaho nyo? Mabigat po yun. Kasi yung iba senador, abogado rin eh. Base po sa ating nadinig, majority ng mga abogado, eksperto sa batas, constitutional eksperto sa ating saligang batas, gumawa ng saligang batas. Iisa sinasabi nila, dapat nagtatrabaho na ang Senado. Dapat ginagawa nila ang kailang obligasyon, pero hindi pa nangyari until now. Kaya nakarating sa Korte Suprema ang issue. Pero sa isang banda, maganda na rin ito. Ano man ang desisyon ng Supreme Court, inuulit natin, igalang natin, susundin ito dapat ng lahat. Pag hindi pa yun ito sinunod, ibang level na yan, ibang usapan na yan. Please like and share. Subscribe and follow.